Paalala ko lamang guys sa mga nag-cross country, wala namang masama kung nag-cross country kayo, pero delikado. Bakit nga ba delikado? Unang-una, wala kayong record sa OWA. Pangalawa, pag nag-cross country kayo, kadalasan ang ginagamit dyan is visit visa or tourist visa. Binibigyan lamang kayo ng 3 to 6 months na visa. Pag binigyan kayo ng tourist visa or visit visa para makapunta sa isang bansa, ibig sabihin nun, hindi pa sigurado na meron kayong employer. Hindi pa sigurado na meron na kayong trabaho. Ibig sabihin po nun, gagamitin nyo lang yung visa na yon para makapasok sa ibang bansa. Pagdating doon, tsaka lang kayo hahanapan kung sino man ang nag-recruit sa inyo. Guys, marami pong humihingi ng tulong ngayon na gusto nilang umuwi ng Pilipinas. Galing sila ng Saudi Arabia, nag-cross country sila papuntang UAE, papuntang Dubai, para doon makipagsapalaran, para maghanap ng magandang trabaho. Yung iba, dinadala sila sa Iraq. Yung iba naman, dinadala sila sa Syria. Meron pong lumapit sa amin, humingi ng tulong kung paano siya makauwi ng Pilipinas. Dahil nga nag-cross country siya, galing siya ng Saudi Arabia. Ngayon, pagkakalin sa Dubai, yung agency niya sa Dubai, yung nag-recruit sa kanya, dinala siya ng Iraq. Ngayon po, ang sitwasyon niya, nandun lang siya sa agency, nakakulong, pinagtatrabaho sila, part-time lang. Pagkatapos sila magtrabaho, binabalik ulit sa kulungan. Nai-report natin ito sa OWA, pinaabot natin yung problema ni kababayan, pero hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa kulungan. Hindi lang siya mag-isa, may kasama rin siyang ibang Pinoy, pero mas maraming mga ibang lahi. So, nagpapaalala lang kami guys, hindi naman masama ang mag-cross country, pero delikado. Pero mas maganda guys, meron kayong pamilya na pupuntahan para pag nagka-problema kayo, meron kayong matatakbuhan. Tungkol naman sa kaibigan na nag-record sa inyo, hindi po natin masasabi na tutulungan po kayo sa oras na nagka-problema kayo. Pero nasa inyo pa rin yun guys. Choice nyo yan. Buhay nyo yan. Kayo pa rin ang magde-decide kung ano yung nakakabuti para sa inyo. Kami ay nagpapaalala lamang, sinishare namin yung mga problema na na-encounter namin base sa mga nag-cross country. Pero choice nyo pa rin po yan. Buhay nyo po yan. Alam nyo po kung ano ang nakakabuti sa inyo. Sinishare lang po namin kung ano yung mga naranasan ng mga nag-cross country. Bilang isang OFW advocate po kasi, marami po kaming na-encounter na problema tungkol sa mga nag-cross country. Yung mga iba po is nakakulong sa kanilang mga agency, walang makain. Yung iba naman, sinasamantala ng kanilang mga employer dahil nga visit visa ang gamit nila. Tapos nagtatrabaho sila. Ito naman si employer, hindi niya pinapalitan ang kanyang visa. Hanggang sa ma-expired yung visa niya, pinakulong ni employer. Kaya kailangan dapat, kung halimbawa nakahanap na kayo ng employer, yung visit visa nyo or tourist visa, mapapalitan ito into working visa. Pag once po kasi na na-expired ang inyong mga visit visa or tourist visa, pag nag-stay pa kayo sa isang bansa, kayo po ay matatawag na TNT na. Pwede na po kayong kuhanin ng pulis, pwede na po kayong ikulong para ipa-deport sa Pilipinas. Tungkol naman po sa mga nagtatanong sa kanilang mga flight, kung pauwi ka po ng Pilipinas at galing ka ng Saudi Arabia, galing ka ng Kuwait, wala po tayong magiging problema. Kaya nga sinasabi po namin, keep on updated lamang po sa inyong mga flight. At saka hindi lang po Pilipino ang dumadaan sa mga airport na Saudi Arabia, Oman, Jordan, Kuwait, iba't ibang nationality po yan. At saka ang mga Pilipino pag umuwi po sila, magkakaibang airlines po yan, magkakaibang ruta din. May mga connecting flight. So may mga Pilipino din na nasa Saudi Arabia, gustong mag-cross country, pupunta ng Lebanon, pupunta ng Jordan, pupunta ng Syria. Pag pupunta kayo sa mga ganitong lugar, i-check nyo ang mga flight. Kasi nagkakaroon ng diversion, canceled, or postpone. Kaya nga sinasabi po namin sa inyo, wala namang masamang magtanong. Tanungin nyo ang inyong mga airlines kung canceled ba or postpone ang inyong mga flight. Wala namang mawawala kung magtatanong po tayo. At saka pagdating po sa airport, yung mga umuwi or sumasakay ng eroplano, hindi lang po yan mga Pilipino, iba't ibang nationality. Pero choice nyo pa rin po yan, natanungin ang inyong mga airlines kung anong update sa inyong mga flight. Bilang isang advocate po, marami tayong na-encounter ng mga problema ng mga OFW. Pag wala tayong pasok, halos maghapon po ako nakaupo sa computer, nagre-reply ng kanilang mga concern. Ang concern nila tungkol sa ikama, tungkol sa kanilang mga passport, hindi nasusunod ang kanilang mga kontrata, sinasaktan, ginugutom, lahat po. Pero hindi naman siguro lahat ng mga OFW na ganun ang sitwasyon nila.
Pero tungkol po sa inyong mga passport, kinukuha po talaga yan ni employer kahit sinabi po ng MWO na dapat nasa atin ang mga passport. Pagdating po kasi sa bansang pinagtatrabahoan nyo, ang employer nyo na po ang masusunod. Hindi naman pwede na makipag-away ka dahil lamang sa iyong passport. As long as mabait naman ang inyong employer, hayaan mo muna yung passport mo doon. Hindi ka pwedeng makipag-away sa kanya para makuha mo ang iyong passport. Pag pinagpilitan mo kasing kuhanin ang iyong passport, may tendency na pag-iinitan ka ng iyong employer. Gugustuhin mo ba yun na habang nagtatrabaho ka, pinag-iinitan ka ng iyong employer? Kung ayaw talagang ibigay ni employer ang iyong passport kasi gusto mong makuha, magreklamo ka sa polo kasi sila ang nagsasabi na dapat nasa atin ang ating mga passport. May mga employer kasi na hindi sumusunod sa karapatan ni OFW. Kaya kung gusto mong makuha yung passport mo, tumawag ka sa polo, tingnan natin kung ano ang magagawa nila. Nakapanayan po natin ng isang OFW sa Israel, isa po siyang caregiver. So kahit po medyo delikado yung sitwasyon niya, hindi pa rin niyang naisipan na umuwi ng Pilipinas. Kasi meron siyang 3 anak. Siya lang bumubuhay sa 3 niyang anak, wala siyang asawa. Kaya nangihinayang siya sa kikitain niya. Meron din tayong kamag-anak sa Israel, nagtatrabaho sila sa hotel, nagtatrabaho din sila bilang isang caregiver, pero wala talaga silang balak na umuwi ng Pilipinas. Nangihinayang sila sa mga pera, sa mga sahod nila, kikitain nila buwan-buwan. Kaysa daw umuwi sila ng Pilipinas na mahihirapan na silang bumalik. Dahil po sa tension at crisis na nangyayari sa bansang Israel at Iran, nagpatupad po ng voluntary repatriation ng OWA. Sa lahat po ng mga gustong umuwi ng Pilipinas na nasa Israel, pwede po kayong mag-email sa israel@owa.gov.ph. I-submit lamang po ang kopya ng passport kasama ang page na may picture at pirma, latest visa at saka mobile number. Ito po ay voluntary repatriation sa mga OFW lamang na gustong umuwi ng Pilipinas. Sa mga gustong manatili at ayaw umuwi ng Pilipinas dahil nangihinayang sila sa makikitain or sweldo nila buwan-buwan, pwede naman po kayong mag-stay at hindi mag-avail ng repatriation. Ito ay voluntary lamang po sa mga gustong umuwi lamang po ng Pilipinas. So hanggang sa muli guys, ako nga po pala ang Unico, Joancy Fernandez po, isang OFW advocate.